Good afternoon sa inyo mga kabiker. Good afternoon sa inyo mga kabiker. It's me again, ang inyong kabiker, Chris Custom Cycle. Tutorial natin ngayon kung paano mag-install ng oil cooler. So, kakabit natin dito sa XRM. Mapapansin nyo, ito yung motor na nabili natin sa Mungkada, yung 6K. So, ito na yung itsura ngayon. So, inuunti-unti ng ka-brother ko na gastusan to. So, maganda na siya. Install natin dito yung oil cooler. Mag-start na tayo. So, ito yung oil cooler natin mga kabiker, no? Ito yung itsura niya. Yan. Red ang kinuha ko kasi yung kakapitan natin na motor. Mas maganda red din, no? Kung order kayo nito, sa Lazada meron to, no? Cash on delivery, gagastos lang kayo ng 1,015. No? 1,015 pesos. So, ito, ang kwan nito, nakalagay dito sa gilid. Yan. Performance oil cooler. So maganda to dahil yoke type siya pang drag race, no? So maganda to. May hose dito. Ito yung hose niya. Ito yung kakabit natin doon mamaya. So kung order kayo, titignan nyo yung pwede siyang 50cc, 70cc, 90cc, 125cc. Yun. So yun yung mga nakasulat doon. Nung nag-order ako sa Lazada, yun yung tinignan ko. Pwede siya sa dirt bike. Yan, pit bikes or dirt bike. Yan. So install na natin doon sa motor. So, dito tayo sa part na to. Dito natin kakabit yun, tatanggalin natin to, yun, papalit natin yung parts na andun sa in-order natin. So bago ko simulan install yung oil cooler, ano nga ba ang oil cooler? So ang oil cooler, yan, kung babasa nyo dyan, yun, sabi niya to remove surplus heat from an internal combustion engine. At kung mapapansin nyo dyan, hot engine transfer heat to the oil, which then usually passes a heat exchanger, typically type of radiator known as oil cooler. So yun yung function niya. So ang benefits niya ito, hot engine transfer heat to the oil. So natra-transfer yung init ng makina natin sa oil and then to exchange para lumamig, ano? So malaking katulungan to dahil lumalamig yung makina natin sa pamamagitan ng oil na itra-transfer yung heat sa oil. So parang ano yan eh, parang dialysis yan eh. Nilalabas niya yung oil then binabalik niya para mag-process yung cooling system. Ayan. So, simulan na natin mga kabiker. So, bali, ito yung oil cooler, no? Kabit nito, pag ganyan, no? So, naka, yung fender natin, pag ganyan. So, ayan. Ganyan yung style niya, no? Pag nakikabit yan, ganyan. So, kahit na may air filter ka pa dyan, hindi tatamaan yan. Halimbawa, ito yung air filter, nakaganyan, nakakabit. So, nakaganyan yan. So kahit hindi ka na gumamit ng rotator, no, kasi yung iba may rotator pa, ito hindi na. So ganyan ang pwesto niya, no? So ganyan ang gagawin natin, kakabit natin yan. Ang gagawin natin mga kabiker, tatanggalin natin to. Tayo ng 8mm. Then itong tornilyo, meron din siyang pan sa kabila, cover. Hahawakan lang natin din nandito. Tanggal na ito. So may gasket din siya, no? So ito yung nasa oil cooler natin.
Ayan. So, ganyan itsura niya. At may mga bracket. Ito na yung gasket. And then, meron siyang mga hose clamp. Yan. Mga hose clamp. And then, may mga additional siyang adapter. Yan. So, nilagay nila ito para dun sa ibang mga motor na model. Kasi, yung iba, magkakaibang kabit nito eh. Kaya may mga ganito. So, hindi na natin kailangan to dahil XRM yung ayun natin. Kabit muna natin yung oil cooler. Ipepesto muna natin. So, sa bandang taas yun. So, saan bang part natin ilalagay yung oil cooler? So, kung makikita nyo dito sa type ng XRM, meron ditong butas na may thread. Kabilaan yan. So, bali, ang size nyan, yung thread nya, 8. Itong bolt na to, kakasya doon. So, ganito. So, ganitong bolt. 8 ang thread, pero G's yung ulo. So, itong bolt na kailangan natin, kabilaan yan. Dito muna tayo sa bracket. Yung bracket nya. Yan. Bali, ang pwesto nya pa ganyan. Gagawin natin. Ipiin natin kabilaan. Itong part na to, dalawang tornilyo na to, ang kakabitan natin ng bracket, kabilaan. So, pa ganyan. So, ang iupin natin banda rito. So, ito, iupin natin to. Ganyan, no? So, ang itsura na ito, pag naikabit, so, pa ganyan. Yan. And then, yuyupiin na naman natin sa bandang part sa dulo. Yan. Dito naman tayo yuyupi. Kasi nga pa ganyan, no? Pag kinabit natin yan ganyan, dapat maglapat din siya. So, yupiin naman natin dito. So, pa ganyan. And then, pa ganyan. So, ayan. Tanggalin muna natin tong tornilyo niya para may kabit natin yung unang bracket. Ayan. Luwagan natin to. So, ganyan yung style niya mga kabiker, no? So, ganyan. Yan, gitna na siya eh. Actually, gitna na, no? Yan. Ngayon, itong isang bracket, gawin din natin na ganito. No? Yupiin din natin. So, yan. Ito naman sa kabila. So, check naman natin. Luwagan natin ulit to. Kabit natin yun. Isang bracket. So, iayos na lang natin, no? Ayan. Walang pasayupi para mag-straight. So, ganyan itsura niya mga kabiker. Mamaya, mabibinat pa yan kasi luluwag pang ganyan yan para doon. So yan mga kabiker, ganyan yung tsura niya. So kabit natin yung tornilyo niya, yung sinasabi ko, yung bolt. Kabit ko yung sa kabila.
Ayan, pwede nyong ayos-ayusin. And then, pag naayos nyo, pwede nyo nang i-fix. No? Ayan. So, okay na yan. Kita natin yung mga tornilyo niya. So, yung pwesto niyan, no? Pwede kayong gumawa ng mas mataba kung bakal. Butasan nyo na lang ng ganun kalaking butas para mas matibay. Ito kasi alloy type yung bracket niya eh. Kaya medyo pag ginanyan mo, gumagalaw siya. Pero okay naman kasi matigas din. No? So, bali, ito naman yung hose niya. Yan. Ito yung hose na gagamitin. Pero bago ko ikabit ito, kabit muna natin yung nasa baba. So, dito naman tayo sa part na to. So, ang kakabit naman natin ito. So, kung mapapansin nyo, may arrow siya, no? So, ito papasok yung langis, then dito palabas. No? So, kailangan natin kabit natin yung gasket niya kasama ng tornilyo. Para hindi siya mag-leak. Ayan. So, higpitan lang natin yung mga yan. Then, ito naman yung pan natin dito. So, meron ng washer yan, no? So, kabit natin to. Tsaka yung takip niya sa kabila. So, yan. Kung mapapansin nyo, may mga tumatagas dito. Pwede nyong lagyan ng epoxy or gasket maliit para hindi siya mag-leak. Pero kung wala naman, okay lang. So, yan. So, katulad ng sinabi ko kanina, ito yung hose niya. Pero para kita natin yung langis kung paano siya mag-function, ito muna ang gamitin natin. Itong clear. No? So, clear yung gagamitin natin. Yan. Gagamit tayo nito. Yan. So, pag ganyan, no? Pag ganyan ang style na. Cut natin dyan. Ayan. Ito yung air cleaner niya talaga. Kabit na muna natin para kita natin kung saan bumabangga. So, nakakabit na, no? So, kahit hindi na natin lagyan ng clamp yan, dahil fit naman siya, try natin ngayon kung tama ba yung labas ng langis at pasok, no? Start natin yung motor. Ayan. Yung tinanggal natin dito, tutuloy yung langis, no? Ayan. So, yan, no? Tumulong yung langis. Ayan. So, dito naman, tanggalin natin dito. Buga lang ng hangin, pero hindi siya. Ito talaga yung tumutulo, no? So, papasok dyan. So, yan. So, nagpapangsyon na yan pag ganyan, no? Nakikita nyo, kung yung arrow na ito, palabas yung langis, and then papasok naman yung langis dito. So, nagse-circulate lang yan. Doon. Yan. Yan.
So nasukat ko na siya. Ito at saka ito nasukat ko na. So pag ganyan, unahin natin to. So yan mga kabiker, nakabit na natin. So yun mga kabiker, tapos na natin i-install yung oil cooler. Ganun lang kasimple, DIY no. So bago tayo magtapos sa ating vlog, mag-shoutout muna tayo ng ating mga kabiker. So shoutout nga pala kay Eric Carsiaga. Yan. And then shoutout din kay Lex Barcena, yan, Interworld College Foundation. And then shoutout din sa Pangasinan Writers Club. And then, shoutout din kay May Portion Kulay and Family at sa mga DTF Dance Group. So, yun lang mga kabiker. Sa mga bago pa lang na makakapanood ng ating video, marami po akong videos sa aking channel. Marami pong tutorial doon. At huwag nyo kalimutan na rin na mag-like, share, and subscribe. And click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every video na aking i-upload. So, yun lang mga kabiker. Thank you for watching. God bless again sa inyo.